Kaya tungkulin ng sino mang magulang na ituturo ang pananampalataya sa mga anak. Ipaliliwanag ano ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Bakit kinakailangan magpabinyag? Ano ang importante sa binyag? Pagbubuhos ba ng tubig o handaan? Alin ang talagang importante? Pagkuha ng ninong o ninang na sangkatutak? O kaya'y pagiging bagong kasapi ng simbahan? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. At sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin niya sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayo para mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok niyo sa alinmang bahay, sabihin mo na ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kainin ninyo't inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayo magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa kapisahang ito ng naging alagad ni San Pablo, Timoteo at Tito, makikita natin ang patuloy na pagpapalaganap ng pananampalataya sa tulong na rin ng mga tumatanggap nito. At yun ang ipinahihiwatig sa atin ng Diyos. Ang pananampalatayang tinanggap natin ay magandang ipapasa natin sa iba. Sapagkat yaan ang pagsunod sa utos ni Jesus na narinig natin kahapon sa Ebanghelyo ng kapistahan ng pagbabagong loob ni San Pablo. Mula sa pagiging tagausig at kaaway, siya'y naging mananampalataya at naging tagapagpalaganap. Ano yung atas na ibinigay ng Panginoong Hesus sa mga alagad? Humayo kayo. Gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sumunod sa akin. That is the Great Commission given by Jesus to the apostles. At yan ang hindi natin nalilingilan. Sapagkat ang nalilingilan ng marami, at ito'y alam na alam ng mga matatanda na nakakausap ko noong pang-una, yung unang Great Commission ng Diyos sa aklat ng Genesis. Humayo kayo at magpakarami. Kaya ang dami natin ngayon. Pero hindi natin nagaganap yung ikalawang tungkulin na ibinigay sa atin ng Diyos.
Humayo. Ibig sabihin, umalis kayo. At ipalaganap ninyo ang mabuting balita. Kaya tungkulin ng sino mang magulang na ituturo ang pananampalataya sa mga anak. Ipaliliwanag ano ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Bakit kinakailangan magpabinyag? Ano ang importante sa binyag? Pagbubuhos ba ng tubig o handaan? Alin ang talagang importante? Pagkuha ng ninong o ninang na sangkatutak? O kaya'y pagiging bagong kasapi ng simbahan? Sapagkat pag hindi natin ito ituturo, lalayo tayo ng lalayo at maliligaw na tayo. Hindi na ito maaalaala pa. At yan ay manaka-naka ay aking nakikita pag ako'y nagbe-bless ng bahay. Pagkatapos ng blessing ng bahay or even before the blessing ng bahay, nakapalibot kami sa salas. Tatanungin ko, bakit kayo naglagay ng bigas sa lata? Bakit may isang salop na asin? Bakit merong isang banga na puno ng tubig? Bakit may halimbawa ay may sumisibol na bunga ng nyog? Ay wala makasagot eh. Kasi nga, nawala na ang pagtuturo. Hindi nakakalimutan yung turo, pero ang pagtuturo at pagpaliwanag, hindi nagagawa. Pero, may kanyang bisa ang pagtuturo. Naalaala nyo nung una. Tandaan nyo ito. Pag may binyagan, hindi pa nakakapag-bless ang pare, takbuhan na agad eh. Ay kay turo na matatanda, tumakbo, umuna, para daw mauna yung bata. Saan mauuna? Mauunang mabangasan o mauuna sa school? Diba? Inabot ko rin yun. Ako'y bagong pari. Pagka misa ko, may lalapit sa aking ina na may kargang bata. May dalang gunting. Father, pausap po naman. Gugupitan po ng kaunti. Hindi ako may bagong pari. Wala akong kamalay-malay doon. Ano ba? Di ko naman napag-aralan sa seminaryo. Ay, uusapin ako. Gupitan niyo naman ang anak kong ito. Para saan? Para daw maging matalino. O ano ang kaugnayan ng paggupit na yon? Kasi siguro ang concept nila, ang pari ang matalino. Adi pagka ginupitan niya, tatalino din yung bata. Wow! Parang lahat ng barbero ay matalino. Pagkatapos, merong lalapit na hihingi ng ostya. Hihingi ng formas. Maiging ngayon, wala na. Bakit hihingi ng ostya? Nasa isip ko yung ostya, hindi ko pwede ipamigat. Ito yung komunyon. Yung pala hindi, ang hinihingi lang talaga yung ostya. Yung hindi pa blessed. At ipakakain sa bata. Okay, bakit? Yung pala, gagraduate na ang bata sa pagdede. Ay di magsisimula ng magbigay ng solid. Ay ang pinakamainam na solid, yung wafer. Yang ostya, kasi wala yung pampaalsa, wala yung asukal, wala yung asin. Ay di yun ang hinihingi sa simbahan. O hindi nagkakaintindihan pagka nagkakatanungan. O kaya ay nga, ang bata ay gugupitan, dadalhin sa simbahan, di ba? O kaya pagka silan ng ilang araw, dadalhin ng bata, magpapakandila.
May pasisindihan silang kandila at magdadasal at hihingi ng blessing sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pari. Ang dami nating minana. Pero ang sabi nga sa atin ng Salmo ay ipahayag ang gawa ng Panginoong Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Ayan ang hindi nababago na ating tungkulin. Katulad din lamang na hindi nababago ang unang komisyon. Humayo at magpakarami. Ite et predicate. Ite et multiplicate. Go and multiply. Pagkatapos, sinundan niya ng utos ng Panginoong Hesus. Ite et predicate evangelium omnibus creaturis, baptizate eius in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. At docete eius obedire me. Turuan silang sumunod sa atin. Pinabibinyagan nga natin ang bata, pero hindi naman natin tinuturo ang sumunod sa Diyos. Yun ang kulang. Pagkatapos kasi ng binyagan, okay, bibilangin ang sekreto kung magkano ang regalo, magkano ang pakimkim. Tapos, ang susunod na, first birthday, maghahanda. Ay maganda sa bata na birthday, isimba mo muna. Katulad ng binigay kong homework sa aking mga pamangkin at sa aking apo. Naalaala ba ninyo kung inabot nyo pag tayo magbe-bless sa lolo, meron siyang dasal, meron siyang orasyon. Hawak-hawak natin ang kanyang kamay at sasabihin ng lolo, kaawaan ka ng Panginoong Diyos, bigyan ka ng lakas ng katawan at mahabang buhay. Ang ganda ka ko ng dasal na yon. Gusto kong madinig uli at aking isusulat. Tapos sabi na isa, Lolo, naalaala ko yung isang sinasabi niya pagka aalis tayo ng bahay. Ingatan ka at patnubayan ka ng Panginoong Diyos sa iyong paglalakbay, makarating ka ng maluwalhati sa iyong pupuntahan. Ang ganda noon. Sino pa sa atin ang nagbe-bless ng ganun? Adigay naman ang turo sa atin, pagdating mo at pag-alis mo, magbe-bless ka sa matatanda. At yan ay ginagawa pa rin ng ilan para sa atin. Kahit kami mga pari, itinuro namin yun sa mga batang pari. Hanggang sa ituro ng seminaryo. Kami nagbe-bless sa mga paring mas matanda sa amin. Pagka kami magpapangita once a month, kami nalapit, pupunta kami sa aming mga upuan, meron kaming madadaan ng pari, pagka mas bata sa amin, okay. Pero kahit na, yung aking mga sakristang naging pari, sina Father Kini Magpantay, Father Bert Cabrera, Father Clarence Patag, si Father Dax Ramos, si Father Larry Abante. Ayan ay mga sakristan ko, mga altar server ko na naipasok ko sa seminaryo at naging pari. Pagkatapos, kinakailangan paramihin natin ang alagad ng Diyos. Kaya sabi na isa kong kausap na aming malayong kamag-anak, pero katapat namin ng bahay, na siya'y umuwi after 17 years. Siya ay chief nurse sa New York Hospital. Sabi ko, God, we never expected, we never dreamed of leaving this place. Dito tayo naglalaro, dito tayo nangunguha ng mangga, dito tayo namamato ng puno ng santol. Hindi mo akalain tayo makakarating kung saan sa mga lugar. And after 17 years, nagpangipangita tayo.
Gayon ang mangyayari, mga kapatid. Maganda na ating itinuturo ang magandang ating natututunan sa iba. Para ito'y naiipasa natin sa iba at nalalaman natin. Kasi yung isa ko pang nire-research, bakit pagka may babaan luksa o may padasal, naggagawa ang mga matatanda ng bilo-bilo? Yung matamis, na may gata. Ano bang tawag dito? Palairos. Iba't iba ang tawag diyan eh. Sa Quezon, sa Lucena, ang tawag ay pinindot. Sa parte ng Laguna, dinuldol. Sa Nasugbo, palarusdos. Iba't iba ang pangalan, pero the same ingredients. Why? Bakit ito'y hanggang ngayon iginagawa pa rin ng matatanda? Sila ang magkakaharap, binibilog yung malagkit, kasama na yung kwentuhan doon, pati yung buhay na may buhay na ando na. Di ba nung una pa, ang mga matatanda ay kung magsigarilyo, baliktad. Ang apoy ang nasa loob ng bunganga. Ano? Iba. Nako, sari-sari, marami ng mga nababago. Marami ng mga nababago sa ganyan. Kaya aalamin natin, paano natin maipalaganap ang ating pananampalataya. At hindi naman ito maaaring iaasa na lang sa CCD. Kahit ang CCD, hirap na hirap magturo sa mga kakasalin . Kaya baka naman hindi na effective ang inyong approach. Why not change the approach? Paano magtuturo? Kaya gamitin na natin yung ginagamit sa abroad, sa US, sa Canada, sa Germany, na nakamonitor, naka-TV yung instruction. Yun tuwing Biyernes ng gabi, may seminar. Pagkatapos ng seminar, okay, may rehearsal ng binyag. Then doon gaganapin ang picture taking. Sa mismong binyagan, walang picture taking. Alam na pati nila ang kanilang gagawin. Pati sa mga kasalan, naka-TV yan, naka-video. At mismong sa bispiras ay dress rehearsal. Lahat ibihis. Pati ang pari kasama sa dress rehearsal. Then, sino ang unang papasok? Sino ang kasama ng nobyo? Then pagkatapos, sino ang abay na papasok? Kailan papasok ang mga sponsors ng belo, ng kandila, ng silo? Ano ang gagawin ng maid of honor? Ano ang gagawin ng best man? Saan tatayo ang mga ninong at ninang? Kailan sila lalapit? Kaya, pati picture taking doon na ginagawa. Hindi sa mismong kaarawan. Naku, magagalit ang maraming Pilipino pagka ipinatupad mo dito. Mauuna na magagalit sa iyo, taong simbahan. Sasabihin naman kaganda na binabago pa ng paring yan. Napakaligalig ng paring yan. Lagi nila kami ang maligalig. Pagkatapos noong dress rehearsal, and one, okay, kainan sa restaurant. Kinabukasan, okay, magpapangitan na uli. Solemne ang kasal. Then, reception. Kanya-kanyang paraan yan . Pero, magiging bukas ang ating isipan kung tayo marunong magbasa. Kung tayo nag-google, kung tayo nagre-research, at tayo nakakapanood mismo ng ganyan. At nangyari yan sa akin, 1982. Sabi ng aking tiyahin, Father,
kayo po ang unang-unang binanggit ni John na gusto niya maging ninong sa kasal. Okay, sige, tinatanggap ko. Pero ako, wala man akong ibibigay. Ay, ang kasalan ay sa Amerika. Ay, wala man akong ipong dollar. Ang naiipon ko lang yung mga pawa, $1 na binibigay sa simbahan. Ay, basta po kayo pumayag. Malaking bagay na po yun. Padadala namin kayo ng ticket sa aeroplano. Hindi ako yung nag-attend. Ganon. Naku, sabi ko, pwede ba ako exempted na sa rehearsal? Ako naman ang pari eh. Ay hindi po eh, paibilin po ni Father. Ay pati daw po kayo dadalo. Di ako dumalo sa rehearsal. Pagkatapos yan. Kaya kinakailangan tayo maging masunurin sa ganyan. Unang-una, masunurin sa Diyos. Hindi lang sa mga matatanda at sa mga kaugalian at mga nakapamihasnan na ganyan. Sapagkat pwede rin tayo maging apostol tulad ng apostolado ng panalangin. Ay ngayon, ang ating mga apostol ng panalangin ay matatanda na. Ay hindi na rin makasimba, hindi na rin makapag-holy hour. Iyan ang lalabas sa pastoral visit. Yung rekomendasyon ng obispo noong unang niyang bisita dito sa Santo Tomas. Mangampan niya ng maraming mas bata na mga kasapi. Nako, iyan ay under ministry of prayer. Kakoy, paano kayo magre-report niyaan? Ay, ang Santo Tomas kadami ring mga matatanda na aktibo sa mga kapisanan. Ay may mga kabataan, pero hindi pa rin kasindami, ay ang nagahari ang mga matatanda at ang mga bata ay utos-utusan, laang. Hindi, no. They are not just the future, they are the now ng church. Sila ang ngayon ng simbahan. Kaya kahit manawari, patuloy nating matulungan ang simbahan natin. Nang sa gayon, lalo tayong maging tapat sa Diyos at lalo tayong maging matatag sa ating pananampalataya. Sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya. Bagkus, asamin natin ang Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo, ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway anihin nila ang bunga ng kapayapaan, kaligayahan, at katahimikan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin alang-alang kay Kristo, magpasawalang hanggan.